Mas mataas ng halos 25% ang naitalang sunog sa buong bansa mula January 1 hanggang March 7, kumpara po sa parehong panahon noong 2023. Bate po yan sa datos ng BFP. Kaya paalala ng Bureau of Fire Protection, tiyaking anumang oras, handa ang iyong pamilya sakaling magkaroon ng sunog. Saksi, si Jamie Santos. Mula January 1 hanggang March 7, 72 ang patay sa mahigit 3,000 insidente ng sunog sa bansa, batay sa datos ng BFP. Susi raw para agad mapatay ang apoy, ayon sa BFP, ang maagap na pagre-report sa kanila para maiwasan ding kumalat sa iba pang establishmento. Kahapon lang, nagkasunog sa isang transport cargo facility sa Abad Santos sa Maynila. Iniimbestigahan ang sanhi nito. Ngayong Fire Prevention Month, paalala ng BFP, ugaliin na kapag aalis ng bahay, tanggalin ang mga nakasaksak na appliance. Huwag hahayaang unattended o walang nagbabantay sa mga niluluto. Laging isara ang LPG tank kapag hindi ginagamit. Pag kailangan po ng firewall, mag-establish tayo para pag kung yung kapitbahay natin ay masusunugan, hindi po madadamay ang bahay natin. At the same time po, kung ang bahay naman natin ang mag-cause ng sunog, hindi tayo mandadamay ng kapitbahay natin. Madaling mag-init ng mga koneksyon ngayon. Kaya nag-iingat kami sa mga saksakan, sa plug. Pagka saksak ng konti, ingat maaari, huwag namin makatulugan o huwag namin malibang sa ibang nakalimutan. Nakamatuto kami doon, bantay. Mainam din daw na turuan ng mga kasama sa bahay, lalo na ang mga bata. Ilayo sa kanila ang mga gamit na pwedeng pagmulan ng apoy tulad ng posporo, lighter, kandila at combustible materials tulad ng gaas. Naturuan ba natin ang pamilya natin kung saan lalabas? No, mga bata, as much as possible sana, may 2 entries and 2 exits. Exit points din ang isa sa sinasabi ni Architect A. Pastrana na importante sa bahay o structure. Wala naman daw kasi talagang fireproof home. Isa rin dapat isipin, sa pagpili pa lang ng lugar, dapat accessible na sa bumbero. Kung magpapatayo pa lang, ang gagamiting material dapat fire resistant na. Pero kung nakatayo na, sa ating mga bahay, I think make sure that you have exit points in every room. Ideally, in a room, at least 2. So you have the door and one of the windows. So in cases of emergency, 2 yung maaring yung exit point. mainam din daw na lahat ng tahanan nakapagpundar ng fire extinguisher at alamin kung paano gamitin. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Sa gitna ng pagwa-water cannon ng China Coast Guard sa Rore Mission patungong Ayungin Shoal, namataan ng ilang eroplano, helicopter at barko ng Chinese Navy, gayon din ang mga Chinese militia vessel. Bagong pangaharas, namataan din ang isang barko ng US Navy. Saksi, sina Chino Gaston at Joseph Moro. Hindi lamang mga barko ng China Coast Guard ang namataan sa gitna ng Rore Mission patungong Ayungin Shoal noong March 5. Takip silim ng March 4 habang papalapit ang mga Pilipino sa Sabina Shoal, paikot-ikot ang helicopter ng Chinese Navy. Inikutan ng BRP Sindangan at BRP Cabra na nag-e-escort sa mga resupply ship. This helicopter are also those helicopters that we see in Bajo de Masinloc whenever we patrol that area. So we know for a fact that this is a PLA Navy helicopter. They made 5 passes over Unaisa May 4. On the 5th pass, they were closer than the usual and they hovered a little bit, taking pictures or they're showing some interest in Unaisa May 4. Alas 6 ng umaga at nagtatangkang humarang itong China Coast Guard 21555. Yung mga ganyung klase ng barko ng China, ito yung maliliksi kaya ito yung pinapangharang nila dun sa ating mga barko, itong BRP Sindangan, para hindi makapasok doon sa Ayungin Shoal kung saan nandoon yung BRP Sierra Madre. Isang hindi makilalang aircraft din ang umiikot nung bumangga ang China Coast Guard sa BRP Sindangan at binomba ng tubig ang Unaisa May 4. Minamonitor din na 5 barko ng China Coast Guard, 12 Chinese militia vessel, 3 barko ng Chinese Navy at 3 warship ng China. Madami siya, that's not the usual. Bukod pa yan sa 6 na Chinese militia vessel na na-monitor na nakapaligid lamang sa lugar, pati na ang 2 eroplano ng Chinese Navy. They were clearly outnumbered. Isang araw bago nangyari ang pangharas, nakita ang isang barko ng United States Navy. Pero walang kinababahala ang AFP Western Command. That's the usual freedom of navigation patrols. Sabi naman ng spokesman ng US Embassy ng Amerika daw lilipad, maglalayag at mag-ooperate saan man pinapayagan ng international law.
dahil sa pambobomba ng tubig ng mga China Coast Guard na ikinabasag ng mga salamin at ikinabutas ng pader ng Unaiza May 4, 3 resupply boats ng Philippine Navy na ang sira sa ngayon. Ang Unaiza May 4 kaya naman daw gawin agad dahil di naman daw malaki ang sira. Pero under repair pa rin ang Unaiza May 2 na nasira noong October 2023 matapos makabanggaan ang China Coast Guard. Pati ang ML Kalayaan na nasira rin ng water cannon ng China nitong Disyembre. Ganon din ang Unaiza May 1 na tagumpay na nakalapit noong Martes sa BRP Sierra Madre. Kaya sabi ng AFP Western Command o WESCOM, Running out of supply boats to use. The UM4 is still damaged. Yun yung nasira eh. So this is my best option for the next RORE. This is my best option. So that's why nilabas ko to test whether papasok siya sa Ayungin. So this is a secondary mission. ang Philippine Navy handa naman daw magbigay ng iba pang assets. May bibilhin din daw silang bagong barko at eroplano sa ilalim ng modernization program. To ensure that we could provide them what they need, different options, more capable than what we have today. All options, conventional and unconventional. Nagasgasan din ang gilid ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan nang magdikit ito at ang barko ng China Coast Guard kasunod ng dangerous maneuvers ng huli. Buti at naagapan ng mga Coast Guard ng FEDER para di na ito mayupi. Sabi ng Philippine Coast Guard, ang video na ito ang patunay na hindi Pilipinas ang bumangga sa China Coast Guard. Yung China, nag-reverse siya ng engine niya. Makikita niyo yung propulsion ng likod ng barko. Para for the vessel to stay on her position at ma-block talaga yung barko natin. Ang dagat, hindi yan katulad ng kotse. Na kapag huminto ka, preno, tapos na. Ang magagawa mo na lang dyan is you're going to stop your engine or you're going to use your propulsion reverse para ma-arrest mo yung drift. Tugon yan sa giit ng China na Pilipinas ang nambangga. Pag-aaralan raw ng National Security Council ang panukala ng ilan na hingan na ng danyos ang China. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston. Joseph Morong, kami ang inyong saksi. Inanunsyo ng Tape Incorporated na hindi na e-ere ang noontime show na Tahanang Pinakamasaya simula bukas. Saksi, si Nelson Canlas. Ang masayang kantahang ito sa pagsisimula ng noontime show na Tahanang Pinakamasaya. Napalitan ng lungkot na ayon sa netizens ay tila pamamaalam ng mga host nang huling umere ang kanilang live episode noong March 2, Sabado. Matapos ang ilang araw na espekulasyon at pagpapalabas ng replayed episodes, kanina inanunsyo ng Tape Incorporated na ang programang Tahanang Pinakamasaya ay hindi na e-ere simula bukas March 8. Nagpasalamat ang Tape Incorporated sa GMA7 para sa itinuturing nilang long and fruitful partnership. Nakatulong daw ang konsiderasyon at pangunawang ibinigay ng GMA7 sa pinagdaanan ng kumpanya. Dagdag pa ng Tape Incorporated, sinubukan daw nilang isalba ang programa pero nagkasundo ang Tape at ang GMA na tapusin na ito. Sa pahayag naman ng Kapuso Network, dahil sa mga hindi maiiwasang pangyayari, nagdesisyon ang Tape Incorporated na itigil ang pag-ere ng Tahanang Pinakamasaya. Nagpasalamat ang GMA Network sa Tape Incorporated para sa napakahalagang ambag nito sa noontime programming sa nakalipas na mga dekada na tiyak na di malilimutan ng mga Pilipino sa darating na mga panahon. Mananatili ang pasasalamat ng GMA7 sa Tape Incorporated para sa partnership nito sa mga nakalipas na dekada. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Nakiisa ang GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. Bahagi po ito ng 25th anniversary ng FICTAP. Nagtipon-tipon dyan ang international at local providers, mga policymaker at cable operator sa buong Pilipinas para ihatid ang pinakabago sa connectivity at telecommunications technology.
Nagkaroon ng GMA Hour segment kung saan nag-perform sina Black Rider stars Yasi Pressman, John Lucas at pati na si Xavier Ramos. Nangharana din si AOS singer at The Clash 2023 champion John Rex. Ang partisipasyon ng GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition ay bahagi ng layunin nitong maghatid ng makabuluhang balita at impormasyon at ng world-class entertainment sa lahat ng kapuso sa buong bansa. Magbibigay ng libre at sari-saring training ang TESDA sa lahat ng kawani ng DILG. Mamimili sila mula sa 165 courses na inaalok ng TESDA at kabilang dito ang computer programming, bookkeeping at baking. Gayun din ang klase para sa mga gusto maging online content creator. May language classes din para sa English, Nihongo at Korean. Pwedeng online ang pagdalo sa mga klase at meron ding face-to-face laboratory. Pati mga kwalipikadong kaanak ng mga kawani ng DILG pwedeng kumuha ng training. Ayon sa TESDA, dati pa silang nagbibigay ng training programs para sa mga dating OFW, persons deprived of liberty, mga nirehab na drug dependents, at iba pa. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.